Breaking news kabayan, inanunsyo ng Israel Defense Forces o IDF na matagumpay nilang napatay ang isang key Hamas terrorist sa isang isinagawang airstrike sa Lebanon. Kasabay nito, kinumpirma rin ng IDF na sa Gaza napatay nila ang isang Hamas operative na umano'y nanguna sa marahas na pag-atake sa mga sibilyan ng Israel noong malagim na insidente ng October 7. Batay sa datos na ibinigay ng mga ospital na pinapatakbo ng Hamas sa loob ng Gaza Strip, hindi bababa sa 51 na Palestinians ang napatay nitong Huwebes, habang patuloy ang agresibong pag-usad ng IDF troops sa loob ng Gaza. Ang update na ito ay kasunod ng pagkalagas ng 5 sundalo ng Israel sa isang labanan isang araw bago nito. Ang airstrike na isinagawa ng Israel ay naganap sa Tripoli, isang coastal city sa northern Lebanon, nitong Martes ng hapon. Ayon sa IDF, sa operasyon nilang ito, napatay si Mehran Mustafa Bajor, isang kilalang commander ng Hamas. Samantala, ayon sa Ministry of Health ng Lebanon, ang naturang airstrike ay tumama sa isang sasakyan sa lugar malapit sa isang Palestinian refugee camp. Ayon sa kanilang pahayag, 3 katao ang nasawi at 13 ang sugatan. Sa mga kuhang larawan ng isang AFP photographer, makikita ang isang sinunog na sasakyan na napapaligiran ng mga emergency responders at mga taong nakapaligid upang manood. Ayon sa IDF, si Bajor ay may mahabang kasaysayan ng pagkakasangkot sa mga operasyon laban sa Israel. Sa mga nakaraang taon, pinamunuan niya ang ilang mga pag-atake at simula noong sumiklab ang pag-atake ng Hamas noong October 7, 2023. Si Bajor na rin ang nanguna sa pagpapakawala ng mga rocket mula sa Lebanon patungong Israel, partikular sa mga lungsod ng Nahariya, Kiryat Shmona at iba pang mga lokasyon. Sa isang opisyal na pahayag ng IDF, sinabi nila si Bajor ay nagsilbing isa sa mga pangunahing commander ng Hamas sa Lebanon. Bilang bahagi ng kanyang tungkulin, gumugol siya ng maraming taon upang buuin at palakasin ang military capabilities ng Hamas sa Lebanon. Idinagdag pa nila, bukod sa pagiging commander, si Bajor rin ang isa sa mga leader na nanguna sa force build-up efforts ng mga terror organization. Siya ang tumulong sa pagbili ng mga armas sa pamamagitan ng kanyang koneksyon sa iba't ibang teroristang grupo sa rehiyon. Bilang pagtatapos ng kanilang pahayag, iginiit ng IDF na ang pagkamatay ni Bajor ay isang umanong significant blow o malaking dagok sa operasyon ng Hamas sa Lebanon. Hindi natatapos dito ang tensyon sa rehiyon. Ang Hezbollah, isang kapwa-terror group na suportado ng Iran at itunuturing na kaalyado ng Hamas, ay sinasabing nagsimula ng halos araw-araw na rocket attacks sa northern Israel simula noong October 8, 2023, isang araw matapos ang October 7 massacre. Ang matinding putukan at pag-atake ang nagtulak sa mahigit 60,000 na residente na lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Bukod sa Hezbollah, lumahok rin sa mga ataking ito ang Hamas at iba pang mga kaugnay na grupo. Ayon sa ceasefire agreement na nilagdaan ng Israel at Hezbollah noong November 2024, malinaw na nakasaad doon na may karapatan ang Israel na tumugon kung may agarang banta sa kanilang seguridad mula sa Lebanon. Sa parehong araw ng anunsyo, ibinalita rin ng IDF na isang airstrike sa Gaza ang pumatay kay Taha Abu Ayade, isang platoon commander mula sa elite unit ng Hamas na tinatawag na Nukba Force. Nangyari ang airstrike sa Khan Yunis sa southern Gaza noong nakaraang linggo.
Batay sa ulat ng IDF, si Ayade ang nanguna sa paglusob sa Israel kasama ang kanyang platoon noong October 7. Isa sa kanilang target ay isang gas station malapit sa border community ng Kibbutz Magen. Ang marahas na eksenang ito ay nakunan sa isang video na inilabas ng grupong South First Responders noong November 2023. Sa footage, makikita ang dalawang empleyado ng gasolinahan na nagtatakbo at nagtago habang ang mga armadong Hamas terrorist ay nagpaputok ng baril at sinakop ang lugar. Ayon sa report, nagtago ang dalawang empleyado sa loob ng freezer ng ilang oras bago sila nailigtas. Sa kabilang bahagi ng Gaza, patuloy ang military operation ng Israel. Sa bayan ng Beit Hanun na matatagpuan sa northern Gaza, sinabi ni Brigadier General Efi Defrin, tagapagsalita ng IDF, na napapalibutan na nila ang lugar mula sa lahat ng direksyon. Ginawa niya ang pahayag sa isang press conference nitong Martes, matapos masawi ang 5 Israeli troops sa isang ambush sa Beit Hanun noong gabi ng Lunes. Ayon kay Defrin, ang Beit Hanun ay isa sa mga pinakamatibay na base ng mga terorista. Marami pang mga armed operatives ang natitira sa loob ng lugar. At higit sa lahat, may mga tunnels pa sa ilalim ng lupa na kailangan pa naming wasakin. Dagdag pa niya, hindi kami titigil hanggat hindi namin nalilinis ang buong lugar upang matiyak ang seguridad ng mga residente sa Western Negev. Ipinaliwanag rin niya na ang lokasyon ng Beit Hanun ay nagbibigay dito ng strategic na advantage dahil tanaw mula rito ang ilang border towns gaya ng Derot at may access rin ito sa isang linya ng tren. Habang nagpapatuloy ang operasyon sa Northern Gaza, hindi rin nagpapahinga ang Israeli Air Force sa Central at Southern Gaza. Ayon sa ulat ng Auda Hospital na matatagpuan sa Nusayrat, 10 katao ang nasawi at 72 naman ang sugatan nitong Martes dahil sa sunod-sunod na airstrikes. Sa mga katimugang bahagi ng Gaza sa Khan Yunis, ayon sa Nasser Hospital, 41 na katao ang naiulat na napatay sa iba't ibang insidente ng pambobomba. Ayon sa mga opisyal ng kalusugan mula sa Hamas na nakabase sa Nasser Hospital, may isang strike na tumama sa mga tent na nagsisilbing pansamantalang tirahan ng mga lumikas. 4 ang napatay sa insidenteng ito. Sa isa pang strike sa parehong lungsod, 4 na miyembro naman ng isang pamilya ang nasawi. Isinalaysay ni Nisma Al-Bayuk, kapatid ng isa sa mga nasawi. Doon natutulog ang kapatid ko sa tent kasama ang 2 niyang anak na sina Auda at Misk. Yung pamangkin ko, si Auda, wala na siyang muka. Nawawala na ang muka niya. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang IDF hinggil sa mga airstrikes na tumama sa mga tent at mga sibilyang lugar. Ayon sa Israeli military, ginagawa nila ang lahat ng paraan upang maiwasan ang casualty sa mga sibilyan. Gumagamit sila ng aerial surveillance, mga high-precision na bala at missiles at iba pang teknolohiya upang matarget ng tama ang mga militanteng nasa loob ng Gaza. Pero iginiit rin nila na ang Hamas umano ay sinasadya talagang nagtatago sa mga lugar na may mga sibilyan, gaya ng mga ospital, paaralan at mga humanitarian zones. Ikaw, kabayan, anong tingin mo rito? Anong masasabi mo sa paulit-ulit na pagkadamay ng mga inosenteng sibilyan mula sa mga kabi-kabilang putukan, pagpapasabog, airstrikes at labanan sa pagitan ng Hamas at Israel? Sang-ayon ka rin ba na dapat nang ubusin ng Israel ang lahat ng mga high-ranking officials ng Hamas?